Publico, Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radio Pilipinas World Service mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM, Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so magandang hapon Pilipinas, isang mapagpala at makasaysayang hapon sa ating lahat. At ako pong muli si Meli Tenorio, so welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Siyempre kasama ho natin ang ating mga kaibigan sa technical side. Andyan si Orly, si Ai, si Tess, ang ating EP at si Joy. Okay, so ngayon po hapong ito mga kaibigan, very interesting at historical ang ating pag-uusapan kasi kahapon po ay
ating pong na-celebrate or celebrate natin kahapon ang ito pong araw po ng kalayaan. Ano po? Pero ngayon po ay ating ipagpapatuloy at yan po ay sa pamamagitan po ng ating panauhin ang ating pong kaibigan, scientist, farmer, educator at wala pong iba kundi si Dr. Or si Kaabe Valdez Rotor. Okay? So magandang hapon Kaabe. How are you po? Magandang hapon, Kameli. I'm very happy to see you after a long time. And binabati ko yung mga kasama natin dyan. Si Tess, si Orly, si Joy, yung nabanggit mo, at iba pa. Si Binabati ko kayo lahat ng magandang hapon. Opo. Okay. Kaabe, kahapon po ay celebrate natin ang Independence Day. Pag sinabi ho natin na Independence Day, okay, diyan po sa inyo sa Ilocos. Ano po ang mga programs na nagpapakita po ng celebration po ng Independence Day? 128th. Other than the ceremonial aspect, Kameli, sa grassroots level, maraming expression and application of freedom and independence. These are the two keywords of yesterday's celebration, freedom and independence. A good example, Kameli, is do not baby too much your children. And so, that's freedom. Don't baby them too much. So, dapat Teach maging them. independent sila. Parang independent sila. And they become adults that can contribute to the welfare of society. Yan ang application ng dalawang keywords. Freedom. Freedom and... May patutunguhan yon. Opo. So, don't baby too much your children. Opo. Kunting lang, binababy natin, bilmoko, katapos hinatid natin sa school. Well, sa first day pwede yun. Okay. And then, you build independence in their character as they grow. And that independence, they will be proud kasi they built their own independence. Family. Opo. And at the end, they say, nagtagumpay ako. The term tagumpay is what they reap yung as fruits of their being independent. Okay. Pero anong ginawa natin as parents? Give them the freedom. Show them the way. Ayun. Parang gano'n, Kameli. Okay, pero Kaabe, nabanggit ninyo kasi sa first day ng school ihahatid. Pero doon po sa mga nasa primary, halimbawa, pag bata pa talaga, nasa kinder or nasa prep, di ba kailangan talagang ihatid? Yes, yung mga ihatid bata nga natin, ayaw pang umiiyak pag iniwan ng mga magulang. Pero saan ba natin sila dapat ihatid ng first day at pabayaan na natin after that? Kung sila ba ay grade 1 or nasa high school sila? Kailangan ng coaching yun. Okay. Alam mo yung coaching, hindi lang sa sports. Kasama na rin yung mga anak natin. Let's coach them. We build muna yung pag-iisip nila before they will do the action. I-condition natin muna sila. Meli. And then, after that, unti-unti, and then, there will come a time na, kaya ko na, wag mo na akong ihatid. Kaya ko na. Tama. Oo. Pero meron condition doon, Kameli. A certain time, a certain yung pagdadamit, kung sinong mga kasama, anong sasakyanan. These are the things na may bibigay natin. Pero towards independence, sa kanila. Ayun, okay. So, bigyan natin. Opo. Okay, Kaabe ngayon kasi, parang ang mga bata, masyado na silang independent. Maliliit pa, mga 5 years old parang ayaw na pakikialaman ng magulang kasi parang nakatuon sila doon sa mga, alam nyo na, toys. Yes. Yung mga laptop, yung mga computer, at mga cellphone. So, ibig sabihin, okay, so naka-off cam po si Kaabe. Sandali lang at ayusin natin yan. Okay. So Kaabe, yung sinasabi ko na nakatutok sila sa mga cellphone kasi pinababayaan ng magulang. Pero sa isang banda naman, parang okay lang kasi maraming natututunan ang mga bata. Pero sa palagay ba ninyo, hahayaan ba natin sila na hawak-hawak hanggang makatulog yung cellphone or yung
yung kanilang mga laptop or yung mga, yung mga maliliit na computer. Ito ba nararapat dahil English speaking ang mga bata ngayon at dahil nga doon sa kakapanood nila sa kanilang mga cellphone? Sa palagay ba ninyo ito ay isang factor para maging independent ang bata or iba ang maidudulot nito? Ang term na pabaya, Amelie, is different. Okay. Kasi yung interpretation natin ng freedom. Opo. Kung minsan hindi natin nadidistinguish, Aha. napapabayaan natin, pabaya, o yung positive part of it is binibigyan natin ng laya Okay. sila Okay. para makadiscover sila sa sarili nila what is good and bad. Remember that as children will grow, they will know the demarcation between what is right and what is wrong. Okay. And they will later know what is good and what is better. Okay. And later on, they will learn what is better and what is best. Huwag natin biglain. Okay. Pero pag binigyan natin, biglaan na ganyan, pabaya na yan, Kameli. Okay. Pabaya. Pabaya. Kaya yung cellphone, kung minsan sabi natin, nagse-cellphone pa sila, pabayaan na natin. Hindi, Kameli. We have to find out kung anong program na binubuksan niya. Opo, tama. Nung time na is using his time. Baka naman oras ng pag-aaral, Okay. oras ng pagpahinga. So, yan ang isang bagay na maaari natin i-connect doon Okay. sa Independence Day celebration Okay. kahapon. Opo. Aha. Another one, Kameli, is freedom from ignorance. Okay. Freedom from ignorance, Kameli. And kung minsan, sabi natin, he will know anyway paglaki niya. Hindi. Ay, opo. Kasi yung term na ignorance, Kameli, kasama na yung mga indolence, katamaran. Opo. O kasama Totoo na yun. yon. Aha. And then, kasama na rin yung mendicancy, yung begging, Yes. yung Opo. hindi makakilos kung walang tutulong sa kanya, Opo. kung walang magbigay ng sa support. kanyang kamay Okay. ng something na pakinabangan niya. So, makakasama yan. Mhm. And this, parang trilogy yan eh. Okay. Indolence, Opo. then mendicancy, Mendicancy and then yung ignorance. ignorance. Ayun. Oo. Okay. Pero kaabi, alam nyo ngayon, parang ang mga bata ngayon hindi na sila ignorant. Okay? Kasi nga ang dami nilang napupulot sa sa kanilang panonood, paghawak ng cellphone. Pero kaabi, itong may isa kasi akong gustong i-point out na yung mga bata minsan kapag marami na silang alam, as young as 4 years old kasi mas magaling pang magpindot ng cellphone or ng laptop kaysa sa magulang. So, ibig sabihin, minsan sasabihin ng bata, Mommy, I learned this. Ganito, ganon. So, pag sinaway mo, parang hindi siya naniniwala kasi mas pinaniniwalaan niya yung kanyang napanood or narinig sa kanyang mga toys na nagsasalita. Yes, Kabeli. There is a saying, too much knowledge is a dangerous thing. Oh, but little is ganun din. Little is ganun din. So somewhere in between, Opo. we will have to define what is literacy. And literacy is applied or basic Opo. or theoretical. So yung mga habang ina-advance natin masyadong mabilis ang literacy, pursuit towards literacy, Opo. we are creating some kind of pollution. So to me, there is now a new kind of pollution. Infollution. Information Okay. pollution. Ayun. Opo. Di mo alam kung tama o hindi yung natutunan mo. Okay. O kung minsan, yung nagsasabi kung reliable or not. Okay. O yung press release kung fake news o real or hindi Yes. genuine Tama. news. Opo. So, Opo. we'll have to guide our children. Tama. Hindi oo. ibig sabihin that once you have reached a certain level of technology, Opo. you are certain na nakakatulong. Hindi Yes, totoo tama. ngayon, Opo. Kameli. Opo, alam niyo kaabe, kasi pag pinabayaan natin ang mga bata na mag-tinker ng kanilang mga
itong mga toys na ito na hindi dapat. Minsan magaling silang pumindot at minsan yung AI ay nagkakaroon sila ng interaction doon. So ibig sabihin, Kaabe, kasi ngayon although pinag-uusapan na ito na dapat daw may legal basis, I mean, kailangan merong dapat isagawa para yung paggamit ng AI ay hindi mapabayaan. Pero Kaabe, palagay ba ninyo dapat nating i-encourage ang ating mga anak na matuto nito? Towards AI, Opo. in my opinion, is not good for our growing children. Okay, Just imagine AI, si Mona Lisa, kaya maganda yung mukha ni Mona Lisa kasi yung smile niya, hindi mo makikita pa na kung fruit yan ay hindi pa hinog, pero mahinog na. Ang ginawa naman ng AI, pinatawa. Ginawang full smile si Mona Lisa. Kasi meron pa akong nakita, pinahalakhak si Mona Lisa. Ayun, sabi ko, wala na. So this is an example that there is a certain extent of knowledge, there is a certain extent to guide our children na hindi ibig sabihin na he can use the computer very efficiently. Sasabihin natin, magaling yung anak ko, talo niya yung teacher niya, he will become an engineer someday, and at the same time he'll be a lawyer, and he will become a scientist, he will be great someday. Hindi totoo yan, Camel. Ayun, okay. Ang aking palagay, still the humility of a person. Yes. Ang pinaka-importante sa Totoo buhay. yan. Opo, tama. Kasi humility is the one that will keep you away from excesses. Yung sobra. Opo, tama. Lahat na may sobra kami is not good. Masama, tama. Opo. And then, do not ever guess, do not ever say, bahala ng future sa kanila. No. The future will not save you. Yes. In fact, we have to tell our children, Opo. be careful, do not live in the future. Live in the present and look back at good tradition and values. Opo. Ayun, okay. Kaabe, kasi ang ating paksa ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Yung kalayaan, medyo natatouch na natin yung ating pagbibigay ng tiwala sa ating mga anak habang sila ay maliliit pa, di ba? Pero pag sinabi natin na kinabukasan, itong kalayaan na ating na-build nung sila ay maliit pa, magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Okay? Pero Kaabe, paano ang magiging kasaysayan nila? Yes, okay. we have a key word for that. Opo. Patriotism. All right. Okay. But the term patriotism has been expanded to a certain extent today. Because during the time of Rizal, patriotism means independence from foreign power. Sa Castilla for more than 300 years. From America for 50 years. From the Japanese for 5 years. So yan ang interpretation natin ng independence. And when we raise the flag, we say, yeah, we are now an independent country. But many, many years after that, we ask, what is today the meaning of independence? What's the meaning of patriotism? And I try to find out what is patriotism. And there are 4 attributes. As if patriotism is a sacred temple founded on 4 pillars of poste. The first one is love and compassion. Just imagine, you can say, I love my country, but are you compassionate? Do you care for your country? Yan ngayon ang meaning ng isang pillar. Love with care and compassion. Then the other pillar of patriotism is support and defense of one's country. Before you defend your country, you must support the program of your country and defend your country.
from not only threat but from possible incursion of your sovereignty. Tama. Then the third pillar is national loyalty. Ang loyalty, pag sinasabi natin, are you loyal to a senator? Hindi. Lalo kung Ngayon. hindi maganda ang image ng senator. Opo, Are you loyal to a certain person? No. There must be a loyalty that encompasses the whole fellow man, your countrymen, and the whole humanity for that matter. Opo. So that's the third pillar. And the fourth pillar, Kameli, is anong definition natin ng peace, kapayapaan? Dati, pag sinabi natin, mababa ngayon ang record sa police blotter, so peaceful ang community. Hindi. Opo, hindi. Ang principles of peace is not locally based, or it's not based on a small group, but you have to use universal principles of peace. That is why, Kameli, when there is trouble in Lebanon, in Gaza Strip, hindi mo sasabihin, malayo naman sila, peaceful naman kami sa Pilipinas. Yes, but the principle of peace in these troubled areas are the same principles of peace in our country. Tama. Opo. So these are the four pillars of patriotism today. Ayun, okay. So, may mga kabataan kasi, oy, patriot yan eh. Tapos sabi, magbigay ka nga ng example ng isang patriot na Pilipino. Sasabihin ka agad nila si Dr. Jose Rizal. Pero sa atin, in the midst of our, sa kasalukuyan ka, Abe, meron bang mga patriot na masasabi natin na hindi naman sila kilala, pero dahil sa kanilang pinapakitang pagmamahal talaga sa ating bansa ay matatawag natin sila mga patriot. Usually sinasabi nila yung mga OFW. Pero aside from that, di ba yung ating gardener halimbawa o yung basurero natin, di ba patriot din sila? Pero bago nyo sagutin niyang Kaabe, meron tayong trivia dito. Our heroes were mostly educators and professionals. Hindi lahat po ng bayani nung panahon ng himagsikan ay sundalo. Si Jose Rizal po ay doktor ng mata, si Emilio Jacinto po ay manunulat, at si Apolinario Mabini po ay abogado. Patunay na ang talino po at panulat ay naging mahalagang sandata rin para sa kalayaan. Bago pa man po ang Declaration of Independence, may sarili na pong konstitusyon ng ating bansa. Bago pa man naging malaya ang maraming bansa sa Asia, mayroon ng sariling konstitusyon ang Pilipinas. Ito po ay ginawa ng Malolos Congress noong 1898 upang magtatag ng isang demokratikong pamahalaan. Ang unang republika po ng Pilipinas ay kinikilala bilang isa sa mga pinakaunang constitutional democracy sa Asia. Isang bagay po na ipinagmamalaki ng bansa hanggang ngayon. Okay, so meron po tayong break, 3:30, pero meron lamang po akong iwan ng tanong. Okay? Pwede pataas. Okay, kanina ayan. Alright, so meron po bang ito po yung ating iiwanang question, Kaabe, bago tayo mag-break, Yes. Meron po bang Yes. misconceptions on Independence Day celebration related stories na gusto po ninyong i-correct? Ayan. Paano dapat ipaunawa sa kabataan ngayon ang tamang pagdiriwang ng araw po ng kalayaan? Okay, so mamaya po sagutin ninyo yan at magbe-break muna tayo. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit
60 ng aircon. Baka mainitan yung mga tropa ko na At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Filipina and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Filipina and Capital 104.3 Collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or Mano po ninong, mano po ninang. it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, so mga kaibigan, 3:31 na po ang ating oras at balikan natin ang ating pong magiting na panauhin at doon po sa ating question na iniwan kay Kaabe. Alright, so magandang hapon muli, Kaabe. Magandang hapon. Gumagalaw ba ako dyan, Kabeli, o fix yung aking photo? Actually, hindi po namin kayo makita. Subukan kong ayusin na. Sige po. Kameli. Okay. So mga kaibigan, ang ating tanong po kay Kaabe ay meron po bang misconceptions on Independence Day celebration na mga related stories na gusto niyang i-correct? Ayan, ito po yung mga misconception. At paano ba dapat ipaunawa sa kabataan ngayon ang tamang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan? Ayun. Okay, so marami tayo sigurong mabibigay na example, lalo po si Kaabe kasi siya po ay isang profesor, pero siya po ay mahilig makipag-ugnayan sa mga kabataan. Gustong-gusto po siya ng mga kabataang mga nasa primary or mas bata pa at ang tawag sa kanya ay lolo. Okay, so Kaabe, are you still there? Alright. So, sound na lang ito. Opo, so ayun. Okay. Hindi na ninyo ako makikita. Sound na lang. Okay, sige po. Ang katanungan ni Kameli, maganda. Mga mahal natin na listeners, kami ni Kameli, matagal kaming kasama sa Paaralan Bayan sa Papawid. Siguro more than 2 decades, Kameli. Yung mga lesson natin nandito pa sa internet. Kaya yung pinag-usapan natin ngayon, you can open this. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ito yung tema pala kahapon. KKK, Opo, okay. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Opo. What a very good theme yesterday. All right. And then we are also celebrating. We have just celebrated Environment Day and month, June 5,
And the theme of World Environment Day noong June 5 ay Inspired by Nature for Climate for Our Future. Pwede niyong buksan ito. Gamitin lang ninyong pangalan ng Living with Nature, si Kaabe Rotor. Okay. Living with Nature, Kaabe Rotor. And then, ilagay ninyo yung topic climate, World Environment Day, or theme ng kalayaan, 128th anniversary of Philippine Independence. At pwede nyong ma-download yung pinag-usapan namin ni Cameli. Yung kalayaan kahapon ay 6 pages. Pwede ninyong ma-download ito, ma-print ninyo. And then yung World Environment Day, mga 9 pages ito, 9 pages. Okay, alright, okay. Yes. Opo. So going back to the question of Cameli, ano ngayon ang ating message sa celebration kahapon, lalo-lalo sa mga kabataan? At ano yung dapat iwasan natin na ma-misinterpret tayo Yung mga tungkol sa misconception. freedom, Opo. tungkol sa concept ng democracy, kung minsan democracy. No? Biro yan pero kumakagat yan when you make fun of a very serious word. Medyo masakit din yan, Cameli. These are the things na iwasan natin. Okay. Unang-una, wealth without work. Yayaman ka pero hindi mo ka pinaghirapan. Okay. Opo. And you don't have to go far from what is happening sa ghost projects natin, which is the major issue in our society in today. Wealth without work. Just imagine, yayaman ka na hindi mo pinaghirapan, Cameli. So there is no such freedom as or democracy as wealth without work. Now, number 2, pleasure. Yung masaya ka, yung material pleasure, physical pleasure, without conscience. Without conscience, Cameli, and then you say, masaya ako, maligaya ako, pero walang conscience sa ginagawa mo. You may be hurting people. You may be violating the law just for your own pleasure. That is not freedom. Number 3, science. Sabi, ang gandang science natin. AI dito, AI dyan. But science without humanity. Will AI help the betterment of humanity? Will it make a peaceful world? Will it unify and harmonize our relationships? This is a big question. Number 4, question on independence. Knowledge without character. Just imagine, Cameli, alam mo lahat, mga itatanong nila, pero anong character mo? Okay. Ano yung character that goes with that knowledge? Okay. You talk about morality. Pero how can you explain morality? Even if you say, I'm a fence-sitter, I do not care whether you do good or you do bad. I'm in between. Mali ka pa rin, Cameli. Because amorality is as bad as morality. Immorality. Number 4, Cameli, politics without principle. Mahalaga ito, mga mahal natin listeners. Come election day, isipin natin, politics without principle. Principle first, ang tinitignan natin sa iboboto natin na kandidato. This is a very, the next one is also very crucial. Commerce without morality. Just imagine, expired na nga yung ibebenta mo. Buburan mo pa yung expiration date niya. Katapos shampoo,
dadagdagan mo ng kalahating tubig, ilalagyan mo sa bagong bote, Opo. lagyan mo ng bagong pangalan. Say, yeah, it will make you rosy and fresh. Marami yan. Mga mahal natin na listeners. You can make your list of commerce without morality. Okay. And last but not least, worship without sacrifice. Prayer is not Opo. only memorization. Okay. You have to earn. Yeah. You have to pray and express your humility Opo. through sacrifice. Okay. You sacrifice. Opo, tama. So, Kameli, hindi galing sa atin ito. We are inspired by the works of great men and women. And among them was Mahatma Gandhi. Opo. Okay. So, yan ang main Opo. reference. Actually, marami sila, no? Pero si Mahatma Gandhi po ay talagang, pag binasa mo yung mga, mga works niya, ay talagang titimo sa iyong isipan. Pero Kabe, alright. Sa ating mga kabataan ngayon, kasi, di ba, nung unang panahon, parang yung mga ninuno natin, kapag celebrate nila yung araw ng kalayaan, talagang makikita mo nakabihis sila na talagang makikita mo sa mukha nila yung yung pagpapahalaga dito sa araw ng kalayaan. Pero ngayon po, paano yung mga kabataan? Napapansin nyo ba na merong pumupunta halimbawa sa isang event na nagse-celebrate ng kalayaan, na nakabihis ng maayos, hindi yung naka-shorts at nakasuot ng kung ano-ano. Ibig sabihin, although siguro sila, pinapakita nila na nandoon pa rin yung kanilang adhikain na ipagdiriwa yung araw ng kalayaan. Pero ito ba ay sapat? Or paano ba natin dapat ipaunawa sa kanila ang kahalagahan nito? Yes, Kameli. Just like when you go to a worship place, a holy place, put your Sunday's best. Okay, Diba? yes. Hindi ka naman pwedeng naka-shorts o naka one piece punta doon. Kasi yung respectability ng tao ay hindi lang ikaw. You represent other people. When you show yourself lacking of decency, you also offend other people. Tama. Opo. Hindi naman yung sabihin mo, I'm the center of attraction. Hindi. You are offending them. Yes. In the same way, na itong mga media natin na hindi maganda ang pinapakita, ang offended dito tao. So humility has a big responsibility, and that is respectability of others. Lalo-lalo kahapon, di ba may mga messages na kalayaan, beautiful messages, until finally somebody mentioned, nagpapakita lang ang kahinaan ng administrasyon kasalukuyan. You know, Kameli, there are times na wala sa lugar, wala sa karakter ng tao. Especially if you hold a high character, yes. a high position. Kameli. Pero Kaabe, alam nyo, minsan, ito ay ginagamit para to get your goat, sabi nga. Parang he wants to get your goat. Pag sinabi niya itong ganito, kasi parang ano lang yan alam niyo naman ngayon, 'di ba, yung communication, gumagamit ka ng iba't ibang pamamaraan para makuha mo yung atensyon or mainis sa iyo yung kagalit mo. So although ito ay galing sa isang mataas na opisyal ng ating bansa, siguro dahil kilala na siya sa ganun, baka naman hindi lahat naniniwala sa kanya. Yes, mga presumption that what is intended by these people na hindi tama yung hangarin nila. They think that they are effective, that they are winning the game of war. Ito nga. But the truth today with social media, media has a new image and voice. The voice of the people. And this is something good with media. Meron kang napifilter na hindi maganda. Sobra naman ang
pagbigay galang o puri ng isang tao. But in general, social media is now a conscience of the people. And this must be respected. Social media is today a conscience of the people. Kanina, kami may bisita kami sa pamilya. Alam mo nagustuhan niya na sinabi ko, there is a vacuum between the old leadership. Among the leadership on top, there is a vacuum. Then, sabi ko, who will fill this up? And I said, the young people, the young generation, mga po, mga anak natin, nagustuhan niya. And tinignan niya yung mga anak niya, yung mga apo niya, and embrace nila. And what a good feeling kami. We are feeling a vacuum from hope that the younger generation will fill it up. Never mind the very old ones. O sabihin ko na from yung naglalaban-laban sa Middle East conflict ngayon, yung mga sa genocide and all of those. Marami. We are living in a troubled world. Kaya maganda yung pag-celebrate natin ng kalayaan kahapon because we revisit the meaning of kalayaan. Ayun. Opo, tama. Okay. Kaabe, ano pong masasabi ninyo sa ilang mga kumakalat na impormasyon na naninira sa ilan nating mga bayani? Kasi there was a time na talaga namang parang binaligtad yung history. Pero ngayon po, doon sa ilang kumakalat na mga impormasyon na parang instead na igalang mo yung mga bayani, sinisiraan mo. Yes, Kameli, totoo yun. In other parts of the world, ang kinikilalang mga bayani were the enemies before of the colonialists. Katulad ni Lapu-Lapu, he's our hero. Yes. Before that, the hero was Magellan. In the same way that in the US, yung mga native chieftains were regarded as villains, enemies of the frontier during the frontier period. Now today, binibigyan nilang halaga. Same is true in Canada and Mexico and all of those. Anong ibig sabihin? History may repeat itself, but there is pagbabago ng history. We look at our indigenous past, our tradition. And so, when I was talking with our guest kanina, how do we look ahead? Kasi ang akala nila, pag sinabing younger generation, we are talking of posterity. No, sabi ko, while they look at the future, they must not live in that future. They must look back. They must look back at tradition. There must be a connection between the older and the younger generation, between our ancestors and our present society today. Maybe it's easier said than done, but I hope this can spark some research on the part of our beloved listeners. Okay. Kaabe, dahil nag-celebrate tayo, inaalaala natin yung kasaysayan kahapon at ngayon ay tinutuloy natin. Para hindi natin maihihiwalay po yung ating mga farmers, yung ating mga magsasaka, di ba? Isipin po natin si Mang Pedro na may munting sakahan. Okay? So sa pagdaan po ng mga taon, marami sa mga magsasaka natin ang umaasa na lang sa mga mamahaling kemikal o pataba. Kaya parang nawawalan sila ng kalayaan dahil nababaon po sa utang. Okay, paano nga ba natin maibabalik ang tunay na kalayaan ni Mang Pedro sa kanyang sariling lupa sa pamamagitan po ng natural na pagtatanim at pag-aalaga sa kalikasan? Ako, ang gandang katanungan yan, Kameli. Now, while we will be taking this up in one separate episode, bigyan ko kayo ng aking opinion dyan. Alright, sige pa. Technology has not given us a new hope for sufficiency. In fact, we are looking back. Bakit nung araw, when there was still yung pre-industrial
period, ay sufficient tayo sa bigas, sa mais, hindi tayo nag-import ng maraming sardinas. Opo. In fact, pati yung mga fruits natin, bira yung mansanas, may Puro mga suha, kalamansi tayo traditional na dito. fruits. Opo. So, we go back to the concept of living in the days of the Bahay Kubo. Okay. And the more our Filipino farmers live the way our ancestors lived, the more they express their patriotism. Because we are reducing their dependence on foreign technology. Just imagine, farmer ka, kailangan mo ng ulam mo, pupunta ka sa grocery store, bibili ka ng pork and beans, tignan mo yung pork and beans, yung lata hindi naman galing dito, maliban lang yung iron ore, yung papel hindi naman galing dito, maliban lang yung pinutol na kahoy, yung pork hindi naman galing dito, maybe yung breed ng baboy, and then yung beans, hindi naman yung ating sitaw dito. Opo, So, imported. how can we say that the farmer is happy and patriotic? So, when he plants munggo at lagyan niya ng dahon ng Malunggay. dahon ng malunggay Opo. o ampalaya, Opo. kameli, lagyan niya ng isang slice ng pork, na 1 dismil na yan. Okay. Ako, you can say, Pilipino siya talaga. Or may native chicken siya, green papaya. Ang sarap na yung ulam niya, kasama Okay. niyang sabaw doon. Tinola. Okay. So, mas Pilipino siya, Mas Kameli. independent siya. Mas independent siya. Okay, So, mas what we malaya are siya. saying is, independence is not going to modernism. Okay. It's not keeping up with the Jonases. Opo. It is keeping up with tradition, Okay. with the values of old. Those that made our parents and grandparents happy in Yes. their days. Okay. Today, Kameli, we ask the question, are we as happy as they were? No. And I know the answer. No. Yes. And the question is, why? And Ayun. this is a good area of research. Okay. Alright, Kaabay, malapit na tayo magtapos. Pero gusto ko pong sagutin ninyo ito tungkol kay Aling Mariana. Pag bumibili siya ng pagkain, kung ano-ano, nakalagay po ito sa plastic. Alright, so si Aling Maria alam niyang kung paano niya iaayusin yung pagtatapon nito mga plastic na ito. Pero minsan po ay hindi mo rin maiiwasan na basta mo na lang itatapon kung saan-saan, di ba? So ano po ang inyong maaring maibigay na aral po kay Aling Maria upang ang kanyang pamamahala sa basura at kusina ay maging ambag sa paglaya ng ating kapaligiran mula po sa polusyon? Paano nagsisimula po sa tahanan ang tunay na kalayaan ng kalikasan? Yes, we apply freedom and independence. Okay. Let us be free from plastic as much as possible. Okay. What is independence? Hindi gumamit ka ng dahon ng saging. Okay, yes. Hindi Bote. gumamit ka ng glass. Tama. What plastic. At wag mag-rely masyado sa mga one-use plastic Okay. bags. Ang dami dyan, bayong and all of those. So, this is an application of what is freedom and what is independence. Ayun. Freedom. Aha. Ang katumbas niyan is independence. Independence. You can be free, but you must be independent. Dependent. Ayun, tama. Alright. So, Kaabe, maraming salamat. Ano gusto niyo iwan ng one-liner para sa ating mga kaibigan? Well, unang-una magpapasalamat ako sa pag-involve ninyo ako dito sa Paaralan Bayan San Papawid because to me, kami ni Kameli, we are alma mater of this Yes. Paaralan Bayan and we hope that we will be able to continue supporting and sharing our knowledge, especially on my part and also Camelia. I don't know if Camelia is already 60 years old. But in my case, I'm more than 60.
So, we belong to the older generation. Okay. Opo. Welcome us, we in the older generation, to Okay. be part Alright. of Paaralang Bayan. Okay. Sige po. Okay, so mga kaibigan, magpapaalam na kami ni Kaabe. Maraming pong salamat sa ating mga kaibigan sa tech, si Orly Lopez, si Joy Timidan, yung ating EP, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Okay, so mga kaibigan, hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Melly Tenorio. Umuulan po kanina, so mag-ingat po tayo. Umuulan po at umiinit. So mag-ingat, magdala po kayo ng pananggalang sa ulan at sa init. Minom po tayo ng maraming tubig, okay? Hanggang sa susunod pong Sabado. Ito pong muli si Melly Tenorio. Bye! God bless po sa inyong lahat.